Bago tayo magpatuloy, let's bow our heads in a moment of prayer. Tayo muna ay manalangin panandalian. Father in heaven, thank you Lord for this time na narito muli kami upang pagpapatuloy po ang pagsasanay Panginoon. Maraming salamat. Samahan niyo po kami sa buong panahon na kami po ay mag-aaral at hiniling po namin, O Diyos, even for those who are not yet with us, we pray that you hasten themselves, Lord, to be able to join us in today's very important topic, O Lord, na pag-uusapan po namin. Maraming salamat. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Like what we said yesterday, nagkaroon tayo ng magandang talakayan. Ano po? We were able to kahit papaano nagkaroon po tayo ng pananaw kung ano po ang profile ng grupo po natin, no? Katulad ng binabanggit natin, uh, mahalaga yung magkaroon tayo ng expectation, malinaw po yung ating expectation, ano yung inaasahan natin sa training na to at paano tayo yung iba sa atin mag-a-adjust. Kasi po malawak po yung atin pong ano po, malawak po yung profile po natin napaka-diverse. No, kaya ayun po na ano natin, karamihan naman unanimous naman kahapon na napag-usapan natin, everyone would like to learn some more, everyone would like to be prepared para sa darating na DOS examinations. And then iyon po ang apprehension naman, yung fear. I think unanimous naman kayo lahat na ang common fear ay hindi maipasa yung examination. Tama po ba? Ayan, nagulo tuloy yung buko. So yun yung ano natin, yun yung natalakay natin kahapon. Okay po yun, no? Okay po yun sa akin, no? Yung magkaroon kayo ng ganong klaseng fear. Kasi po pagka may fear, lalo kayong pagbubutihin ninyo yung inyong pag-aaral. Ngayon sa araw na ito, pag-uusapan naman natin kung ano yung ating house rules. Ano yung pamantayan natin, no? Kasi isa din yang medyo sa akin medyo challenging minsan, no? Kung hindi malinaw kung ano yung ating house rules, nagkakaproblema po tayo. No? So ito po, himahimayin po natin. Yung house rules, ito yung magsaset kung ano yung mga parameters na yung pwede natin gawin, mga hindi natin pwedeng gawin, and then later, after that, pag-usapan natin yung course curriculum, ano yung mga papaloobin, no? Ano yung mga maging mga subjects na pag-aralan natin, and then of course, the last but not the least, pag-usapan naman natin yung schedule of fees, no, or payment. Rule number 1. Ayan. Let me be candid to everyone that as a matter of parang policy na natin sa program na ito, we always begin in prayer. Bakit po natin sisimulan sa panalangin? Ako personally naniniwala na lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Tama po ba? Lahat ng bagay ay galing sa Diyos, kaya mas maigi kung i-invoke natin yung presence ng Diyos, ng Panginoon sa ating pag-aaral upang sa gayon ay ma-maximize natin yung time ng pag-aaral natin. No? Na tayo ay magkaroon ng dagdag kaalaman, maging handa tayo sa mga kayo, lalo na sa darating na pagsusulit ng kagawaran ng pangkalusugan. Pangalawa naman po ay yan. Gusto kong linawin din sa lahat, katulad nung nabanggit natin early on, na diverse, no? Very diverse yung ating grupo. Kaya, at kung mapansin nyo rin po, maraming pumapasok tayo na mga visually impaired, partially blind, totally blind, mga gano'n, no? At saka po yung iba ay talagang barely high school graduate. O medyo yung iba naman may mga advanced na yung mga napag-aralan. Kaya hinihiling ko lamang sa grupo na medyo alalayan lang po natin yung karamihan sa grupo natin na gano'n yung kanilang sitwasyon upang sa gano'n ay wala pong kasamahan natin na maiiwan. Tama po ba? Ang sunod naman po ay attendance is a must. Okay. Attendance is a must. Kaya aking hiling ay lalo na sa mga kasamahan natin, no, na hindi masyado ganun ka exposed sa larangan po nagpagmasahe, mahalaga po na you are always around to listen to what we are discussing here in our class.
kung ano yung mga topic na pinag-usapan natin. But of course, there's always an exception to the rule. Kapag feeling mo naman, kakayanin mo naman, kasi sa akin ang pinaka-basis ko para ma-recommend namin kayo sa DOH ay yung inyong result ng inyong mga quizzes, result ng inyong mga exams, no? Kasi marami tayong gagawing mga tests sa ating pagsasanay. Kaya yun, to those who are tingin nyo naman yung cognitive ability nyo is okay naman po, kunting basa, na-internalize nyo naman, hindi ko na po kayo i-require na umattend on a regular basis. Saka po kung sakasakaling maging absent po kayo in a day, katulad nung nagawa natin no sa ating group chat, in-upload natin no, in-edit natin yung ating discussion for the day and then in-upload natin sa YouTube para pwede nyo masundan po no, pwede nyo mapanood kung ano yung mga naging discussion po natin. But for the rest of the class, mahalaga po yung attendance. Hahanap-hanapin ko po yung attendance. Lalo na higit kung if the situation calls for your participation, I will strongly appreciate, I will highly appreciate kapag kayo naman po ay nag-interact, nag-share, no, ano po, nagbabahagi po na inyong nalalaman, no? Ayun po, no. Kaya kahapon natutuwa po ako kasi marami po tayong mga kasama na visually impaired, talagang very active no sa discussion. Ang ano lang po natin is lagi lang natin bantayan na yung ating discussion is always naka-focus doon sa pinag-uusapan. Okay? Wala po tayong mga ano po 'yun? Mga distractions ika nga. So that's about your attendance. Now, let me announce to the class na lahat ng session ay recorded. No, so we make sure that our sessions are being recorded. Why is that? Para po, tulad ng sinabi po natin, madali po natin balik-tanawin yung ating mga naging talakayin at then meron tayong chance na maano po natin, ma-edit po natin and ma-upload natin sa YouTube yung ating po mga class discussions. Now, paano nyo po mapapanood yung ating mga videos? Mapapanood nyo po yan sa official sa YouTube channel which is Benji Eugenio LMT. Ayun, doon nyo po, isilipin nyo lang po roon, nandun po lahat. Actually, umabot na po ng mahigit kumulang mga 1,000. Sari-sari na po yung mga videos po natin. Pero yung po mga about sa LMT training and program, marami din po tayong resources no, na matatagpuan natin sa ating YouTube channel. Ano naman po yung passing average ng AUSA? Katulad po ng DOH, if you notice, sa DOH po, 75% yung kanilang passing rate. Doon both sa written examination at saka sa oral practical examination. We try to follow yung standard po ng DOH. Now, for you to be able to be recommended for DOH exams, bawat major na mga quizzes po natin or mga exams po natin, kinakailangan pagka kinumpute po lahat po yon, mayroon po kayong minimum na 75%. No? Pagka kayo po ay kunwari nasa 74, yung may problema na po tayo po doon kasi po ang ating pong benchmark ay 75%. Ganun din po sa oral practical examination. Ngayon, some of you might be asking, Sir, paano po yung pagsasanay natin sa oral practical examination? Well, katulad po nabanggit po natin, data has shown na yung ating po success rate sa oral practical exam ay napakataas. Bakit po? Kasi out of the students na nag-exam na pumasa sa written from AUSA, dalawang individual lang po ang hindi po pumasa. No? So, we're talking of a very high passing rate. Now, yan po ay nasa condition, nasa situation po na wala face-to-face. No? Bibihira lang po yung nagkaroon po tayo ng face-to-face sa training. No? Kasi yung face-to-face, naganap na lamang po yung sa tinatawag nating final coaching. Okay? So ayun po, pag-uusapan po natin po yan later on, but suffice to say na marami naman po tayo mga video materials na gawa po ng AUSA na pwede nyo masundan, pwede nyo maging guide no, upang kayo din po ay makapag-perform. Kasi po ang maging basis ko po for those lalo na sa malalayo ng inyo pong oral practical preparedness ay yung pagsasubmit po ninyo ng inyo pong video na dalawang uri po ng video, no? Isang uri ng video po na nakapaloob yung pre-massage, massage proper, post-massage,
And then, yun naman pong 5 basic stroke manipulations. So, gagawin nyo po yun through a video and then ipapadala nyo. Well, anyway, huwag nyo ipadala na raw video, i-publish nyo po sa inyong YouTube account and then yung link yun ipapadala ninyo po sa AUSA. And then from there, i-assess namin kung okay na po yun. Pwede na po ba natin na bibigyan kayo ng rating at ipasa namin kayo para ma-recommend namin kayo sa DOH. Ang sumunod naman po, yan, makikiusap po tayo kung hanggat maaari po may mga tanong po kayo para hindi po ma-distract yung ating pong class presentation, paki-reserve na lang sa bandang huli yung mga tanong. However, kung in case lang po na mayroon kayong importanteng sasabihin, talagang ano na, talagang kailangang malaman ko, then you may interrupt me at any given time. Pero kung may mga itatanong po kayo, hanggat maaari po, gusto kong dagdagan, yung tanong po dapat naka-align po doon sa pinag-uusapan. Huwag po kayong magtatanong ng mga tanong na hindi po related doon sa ating currently na pinag-uusapan. Pakiusap lang po, kuminsan kasi nagkakaroon po tayo ng unnecessary noise. Kaya yung pakiusap ko po kapag kayo ay nasa class po natin, hanggat maaari po paki-position po yung inyong mga electric fan malayo sa inyong cellphone, malayo sa inyong desktop, malayo sa inyong mga laptop para hindi po magkaroon po ng unnecessary noise. At ang sumunod naman po, kuminsan kasi habang nagsasalita po tayo or kuminsan naman nakakaligtaan natin na naka-open pala yung ating app, maingay po yung ating paligid. Nakikiusap po tayo na kayo na po ang magkaroon po ng initiative, no, maging responsible po tayo na i-mute po natin yung ating sarili. I can do that for you, kaya lang kasi minsan yung flow of thought ng pag-uusap natin ay mawawala kung nadi-distract tayo doon sa mga ganong sitwasyon. Next is about the Hausa group chat. Kasi po in the past, naranasan ko po na, kasi ang iba po, bilang member na po ng group chat, i-feeling nila pwede na sila mag-post ng kung ano-ano. Okay? Kaya nililinaw natin po rito, yung group chat po natin sa AUSA is a school property. Meaning to say, hindi po kayo allowed na mag-post ng kung ano-ano. Minsan naman, yung iba gusto lang mag-share ng nakakatawang pangyayari at dinadaan nila po sa group chat. I do not allow that to happen. No? I do not allow that in class. Kung mayroon kayo ipopost, hanggat maaari po, yun lang related sa sa klase natin, no? Wala po yung nag-hire ng mga yung mga therapist, yung mga gano, no, yung nag-open ng kung ano-ano, lalo na minsan yung mga product sales, no, pinapasok nila sa group chat. I do not allow that to happen. So pakiusap lang po, igalang po natin yung ating pong space sa ating group chat. Ito po ay para po sa ating pag-aaral, ito para sa inyong paghanda para sa DOH examinations. Kaya in the same token, kapag may mga concerns po kayo na nais niyo pong mabigyan po natin ng kaagarang atensyon, ako nakikiusap na wag niyo pong idaan sa group chat, no? Pagka ganun na po at kailangan niyo po yung aking atensyon, kailangan niyo po yung aking action over something, i-PM niyo po ako, no? I will really strongly appreciate that one kasi mas madalas kong tinitingnan yung PM na naka-address sa akin kaysa yung convo doon sa ating group chat. Ito po ay minsan hindi naman madalas na nangyayari. Kung sakasakali po magkaroon po tayo ng misunderstanding with anyone in the class, no, kasi tulad sinabi natin diverse yung group natin at minsan baka magkaroon ng misunderstanding. Hinihiling ko po wag niyo pong idaan sa group chat. Okay? Walang personal na mga issues no doon sa group chat na yung lalo na tigit ang pinag-usapan mga masiselang mga issues. So, wag niyo pong i-post sa group chat, lalo tigit, wag niyo pong i-post sa social media. Kung anong problema natin, we would like to encourage you na pag-usapan ninyo among yourselves kung mayroon mang ganong klaseng problema in the near future. Kung hindi niyo kayang ma-settle, then I will again appreciate na you call my attention para matulungan kayo na i-settle no yung anumang misunderstanding kasi very very common po yan no very whether we like it or not talagang nagkakaroon ng minsan ng ganong klaseng hindi pagkakaunawaan at wag nating palakihin
by way of posting it sa group chat, and then kung sino-sino nang na-involve, wala naman silang kinalaman doon sa problema. Linawin ko po, hindi natin inaalaw ang refund. Okay, so whatever you paid, that's it, no? Kasi may mga overhead expenses din po tayo, lalo na sa ating internet. Ang dami po nating mga overhead expense, kaya doon po natin ano po 'yun, no? Dinadala po yung mga ganun. Kaya we do not encourage unless kung talagang very valid, no? Yung reason, no, na hindi nyo ano tawag noon, you need to really get back the money that you forwarded sa AUSA. Okay, ano po yung ating penalties for violation of any of the in the above, no, na napag-usapan po natin? Number 1, you will be reprimanded. Number 2, ayan, magkakaroon po ng suspension. And number 3, you will be expelled from the program. Okay, so ulitin po natin, first offense, we will send you a notice. You are being reprimanded over something na we feel hindi tama, hindi ayon sa ating patakaran. And then kung pangalawa, naulit po ng pangalawa, we'll suspend you for a week or 2, parang ganon. Or pag inulit pa rin, we will be compelled to expel you from the program. Ayan, pag-usapan na po natin yung ating mga schedule fees and payment. No? Kasi para magkaroon po tayo ng linaw. Ano ba yung ating mga other expenses kung sakali. But as much as possible, we do not want this to happen. Pero may mga instances po na may mga ganun po tayo mga settlements. Mukhang maliit, ano? Anyway, i-discuss ko lang din po, and then would ask me later kung ano yung mga clarification. Yeah, tulad ng sinabi po natin, yung ating pong standard po na enrollment fee is 1.6. Ano po? Ang 1.6 ay diyan po nakapaloob yung inyong manual, no? Yung DOH training manual po natin. And then unlike before, ngayon po ay sinama na rin po namin sa 1.6 yung LBC delivery, no? Kung nasang lugar po kayo, except lang kung nasa overseas, mahirapan po tayo sa 1.6, no? Kaya iba po yung settlement natin regarding that. Ang sumunod naman po ay ang basic course tuition. Ang original po na tuition fee po natin, like na-mention ko na sa karamihan sa inyo, ay 9,900. But because we have to modify, readjust, no, i-calibrate natin yung ating training design, kaya ngayon po naging 4,950 na po yung ating pong basic course. And then if you intend to proceed doon sa ating pong advanced course na kung saan ay ito na yung paghahanda natin para sa DOS licensure examination, then you will be asked to pay 2,900, no? May mga ano na po 'yon, may mga free topics na po siya. Actually, kabahagi na po 'yon sa ating tinatawag na spa management course, no, yung mga topic natin on how to set up a spa, yung mga ganun, no? Mga legal requirements in putting up a spa business, service excellence, and so on and so forth. Sa advanced program na ito, natin yung tatalakayin at magkakaroon po tayo ng masusing pagre-review, no, yung ating po mga mock tests, mga other evaluation mechanisms para bilang paghahanda sa DOS examination. At the same time, ayusin na natin na maigi yung mga requirements at unti-unti na natin ipadala sa DOH para kung sakaling kumpleto na po yung mga requirements para hindi po tayo maipit sa deadline po ng DOH. So in case naman po kung kayo po ay nangangailangan po ng mga certifications later on, mayroon po tayong fee for that, no? Kaya lang automatic po yung certificate for DOH ay hindi na po natin yon charge. But minsan po ang iba sa atin ay gusto natin na magkaroon po na extra copy for whatever purposes, then we charge 500 for that. And then kung digital copy naman po yung hinihiling ninyo, then we will be charging 150 for that. Hindi po masa nung last exam natin this last month ng June, kailangan po nilang mag-re-enroll and then magkaroon po ng refresher. So, why I tell my students, hindi ko na po sila sisingilin po ng tuition. Hindi na po natin i-charge po sila ng anything else, but magcha-charge lang po tayo ng processing fee. Ayan. On the other hand, kahit na po free yung tuition, ganun pa rin po, i-require ko rin po na po ipasan yung mga exams natin. Ano po? Kaya nga po refresher po no. So yun po yung ating gagawin. Kailangan po mag-undergo pa rin ng uli ng pagsasanay, kaya lang hindi na sila po magbabayad ng kanilang tuition fees. So lilibre na po natin po 'yon.
Same is true kapag kayo naman po ay nagkaroon po tayo ng schedule ng graded exam, no? Ng graded exam. Ngayon, pagka hindi po kayo pumasa sa graded exam, kailangan nyo po mag-retake, no? Otherwise, hindi namin kayo maano kasi hindi maging kompleto po yung inyong assessment. Kailangan nyo mag-retake and the fee for that is 300. No? Kaya para hindi kayo magre-retake, kailangan nyo pong mag-aral ng maigi. And then ganun din po kung kayo po eventually magkakaroon kayo ng oral practical examination and then you fail the oral practical examination and then kailangan yung maipasa po yon and you will request or ask for a special evaluation, then you will have to settle 500 for that, no? Para doon sa ating special oral practical evaluation. Now, when it regards to your tuition, kung mapapansin po ninyo, yung tuition po natin ay hinati po natin sa yung sa regular fee po natin, hatiin po natin ng 3 buwan, no? Because the training program is only for 3 months. Kaya po ang ating pong cut-off ng payment is every 15th day of the month. Okay? Kaya ngayon July, no, palapit na po yung 15, yun po, kailangan i-settle nyo po yan. Pero since medyo alanganin po yung pagpasok po natin, I will not impose your penalty at this time, no? Medyo alanganin po kasi simula pa lang po natin, but if you could settle early, mas maigi po, no, para hindi tayo mahirapan sa ating pong recording mechanism. But succeeding months po, yun po, i-impose po natin yung 5% penalty tuwing malilate po kayo sa 15th day na due date ng inyo pong monthly payment ng inyong tuition. Ngayon po, another concern po, kasi po minsan yung iba, maraming dahilan na hindi na i-settle na maaga yung mga requirements, kaya po i-require po namin o mag-i-impose po kami ng penalty. No? Say for example, nag-set po tayo ng deadline for the submission of requirements for DOH at na-delay po kayo, hindi nyo na po na-settle na maayos, na maaga, you will impose a 500 penalty for that. No? Lalo't na kung nasa Manila na po tayo at inaayos na po natin, wala pa rin yung papel nyo, hindi pa rin kompleto, marami pa rin kulang, hindi nyo nasusunod na maayos, then we will be imposing a 500 penalty for that. Okay. Now, so wag na natin pong kasi hanggang dito lang po yung ating about the school fees. Ngayon pag-usapan na po natin ano yung course curriculum, no? For a while, buksan ko lamang po yung ating pong website. Nakikita niyo po yung training syllabus, Barbie, Yes, sir. Dana, nakikita niyo, Donna? Yes po. Okay, sige po. Salamat. So tuloy po tayo. Ngayon medyo pansinin lang po natin, medyo may kunting adjustment po tayo sa schedule because we initially planned na ating start ng program is July 1st. Ano po? Pero ngayon po nasa 10th na po tayo nagsimula. Hindi natin in-anticipate po yung mga pangyayari. Pero kung titingnan niyo po, ito yung flow ng ating pong mga pag-uusap. Okay, una sa lahat, pag-usapan po natin after this series of natin, no, ating pag-uusap about the house rules, and then by tomorrow magkaroon tayo ng kaunting diagnostic test. Ito po yung non-graded, no, para lang gusto ko lang malaman kung nasaan naman po tayo when it comes to the cognitive area ng pagsasanay po, no. Again, wala pong po dito, wala pong bumabagsak. Diagnostic test lang po ito para malaman lang po natin kung kumusta po yung karamihan po sa atin. After which, magkakaroon na po tayo ng pagtatalakay sa about fundamental concepts of massage. Ito po yung parang introduction to massage, no? Ano po yung mga pag-uusapan po diyan? Pag-usapan po natin yung history ng pagmamasahe, yung gano'n, no? About the effects of massage, the physiological and the psychological effects, and so on and so forth. Dito rin natin tatalakayin patungkol naman sa mga indications, contraindication, sunod-sunod na po yan, no, ng mga ilang araw. And then, of course, ayan, titingnan lang po natin kung kailan tayo magkakaroon po ng election of class officers, no? Para probably baka middle part ng ating program, no, para mas magkakilala po kayo na maigi. And then after we are done with the discussion natin ng indications and contraindications, magkakaroon na kayo ng first na unit test, no? Dito po sa fundamental concepts po ng massage. And then susunod na po na pagtatalakayin po natin yung patungkol naman sa application.
Okay, ano po yung application? Ito yung doon sinabi natin, ito yung parang theoretical side ng inyo pong oral practical examination. Ayan. So, ano yung mga talakayin po rito? Yung tatalakayin po rito ay patungkol naman sa three stages of massage, which are the pre-massage, massage proper, and then we'll discuss about the post-massage. Yung tatlo po yun, no? Pag-aaralan natin, himay-himayin natin, ano ba yung nakapaloob noon, ano ba yung mga forms na kinakailangan, ano yung dapat ninyong gagawin, things like those. And then, pagkatapos po ng three stages of massage ay pag-uusapan na natin yung five basic stroke manipulations. Okay. Sa bawat exam ng DOH, ito yung mga around mga 40% ng inyong exam. No? Dito manggagaling. The rest hatiin na po yun doon sa inyong pre-massage at massage, post-massage. Yung pre-massage proper po natin, ito po yung five basic stroke manipulations. Okay? So ano-ano po yon? Pag-usapan natin yung effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. Ayan. Kumbaga, ano yung kanyang description, ano yung kanyang rationale. Yan, pag-usapan natin yung bawat stroke, alamin natin kung ano yung kanyang benefit, yung ganon. No? So, we would just be merely talking about this para magkaroon lang kayo ng ideya kung ano po, paano po yung ika nga, yung massage application. Kaya po ang aking pakiusap para sa mga kasamahan po natin na hindi po talaga bihasa sa pagmamasahe, you really have to find a way na either you enroll on this, no, yung Swedish massage, no, para maaral nyo po at ma-practice nyo po yung fundamentals ng Swedish massage kasi po yung ating oral practical examination ay nakaangkla po sa Swedish massage. Huwag nyo pong baliwalain po kasi kapag ka hindi nyo po nagawa ng maayos, ang alam nyo pong assessor, madali niya ma-spot kahit na 1 milya ang layo niya sa iyo. Malalaman niya kung hindi po kayo handa, no, when it comes to the massage manipulations, kung hindi po kayo aral, no, when it comes to the massage manipulation, kung hindi po kayo nakapag-practice ng maigi. Ganun po yun. Kaya mahalaga po na pa-practice natin kasama po yung, I don't know if you've heard of the term body mechanics, no? Ano po yung paano ka gumagalaw in such a way na maganda kang panuorin, maganda kang tingnan. Okay? So ayun po ang patungkol po sa talakayin natin when it comes to the massage application. At ang sumunod naman ay ang topic patungkol naman sa practice of massage therapy. Kanina, application, no? Medyo nauna, no? Application yung kanina, ngayon naman po ay mga patakaran ng ating pamahalaan, yung batas, no, ng patungkol sa pagmamasahe. Yan. Okay. So, pero bago 'yun, pag-usapan muna natin, ano ba yung ano ba yung code of ethics, no? Kasi ang masahe, meron po tayong pinanghawakan na code of ethics, no? Na kung saan ay bawat nagmamasahe dapat tayo ay sumusunod, no? Sa ganong koda, no, sa ganong yung code of ethics na yan. So when it comes to code of ethics, pag-usapan natin ano naman po yung mga duties and obligations natin sa ating client, sa ating profession, sa pagmamasahe. Ganun din, no, yung ano yung obligasyon natin sa kapwa natin nagmamasahe, ano naman yung obligasyon natin sa ating mga employers, no, sa ating mga boss. And then, ano naman yung ating duties and obligations towards those who belong to the allied profession. Ano po yung allied profession? Sila po yung mga doktor, mga nurses, yung gano'n. No? According to DOH, ay tayo'y kabilang sa health sector. Okay? So, ayun po. At ang susunod naman, pag-aaralan natin patungkol doon sa ano naman ang ating obligasyon sa general public, no? Sa publiko, ano po yung ating pong dapat gawin, no? Dapat nating tupdin bilang bahagi po ng lipunan. Okay? And then, susunod naman po, magkakaroon tayo ng discussion on PD 856. Okay? PD 856 or the Code of Sanitation. PD means Presidential Decree. Pag Presidential Decree, ito yung batas na nilagdaan ng ating Pangulong Marcos, no, yung dating Pangulong Marcos. Yung PD 856 ay Code of Sanitation at yung Chapter 13 ng PD 856 ay ang pamagat niya
massage and sauna bath establishment. Ayan. So yung buong chapter na yan ay may kinalaman sa pagmamasahe. Kaya kung titingnan natin, ito yung unang batas, no? Ito yung una at I think ito yung una at huling huling batas ng pagmamasahe sa bansa, no? Presidential Decree 856, Code of Sanitation, Chapter 13, at ito ay ang pamagat niya, massage and sauna bath establishments. Now, that was in 1975. Ngayon, noong 2010, ang DOH, kasi napansin ng DOH, medyo obsolete na, no? Maraming mga provision ng PD 856 Chapter 13 ay obsolete na at kailangan nilang i-modify. Kaya naglabas po ang Committee of Examiners for Massage Therapy or CAMT ng AO Administrative Order 2010-0034 na kung saan ay nagkaroon po ng revision, no? Ang pamagat po niya, Revised Implementing Rules and Regulations on PD 856 Chapter 13 Massage and Sauna Bath Establishments. So ito po, nandito po yung medyo ano na po siya, no? Naka-adapt na ng naka-adapt na ng konti doon sa 1970s na provision pertaining to massage, no? So may mga pagbabago po siya diyan. Kaya yun po, tatalakayin po natin po yan. After we're done discussing on PD 856, again, magkakaroon naman tayo ng susunod na unit test po yan. Ito na tayo ngayon. Ang susunod naman ay anatomy and physiology. Ayan. May background po kayo ng health sciences, ito mai-enjoy niyo po ito ng maigi, no? Pero yung iba naman na talagang walang background sa ganito, medyo kakabahan lang ng konti. Pero huwag kayong mag-alala kasi ang discussion po ng anatomy physiology na ito ay nakaangkla po sa high school, no? High school level, no? Ganun lang po yung kanya, kaya ibig sabihin po noon basic din po siya. Basic discussion on anatomy and physiology and in relation to massage. Ayan po, no? Nakaangkla din po siya sa pagmamasahe. Kaya huwag kayong mag-alala, yung iba diyan pag nabasa lang, no? Ito sa manual po natin, kung mapapansin niyo po, unang-una po nilagay po dito kasi po nakabase po tayo sa textbook po na ano po, yung nilabas po ng DOH. Kung mapapansin nyo sa inyong manual, nauna po yung anatomy and physiology. Napansin nyo ba? Nauna po. Kaya sabi ko, ang usual reaction ng mga mag-aaral, lalo na kung yung talagang hindi naman sila hindi na pagpatuloy ng pag-aaral ng college, magugulat sila, no? Pagbasa nilang anatomy agad, no? Sternocleidomastoid, mga ano diyan, kung ang dami ng pinag-usapan. Kaya sabi ko, tingin ko, medyo mas maganda kung i-modify ng konti and we go medyo logical yung order, no? Ibig sabihin, unahin mo natin pag-usapan, ano ba yung masahe na yan? No? Ano ba yung history ng pagmamasahe? Yung mga ganun. So, rearrange na natin. Kaya, kung sakasakaling lumabas na yung bagong totally revised na manual natin, ganun na po yung ginawa nating arrangement. Inuna na lang po natin, medyo we did away with the standard na ginawa ng DOH nung araw. Inuna na natin yung discussion on the fundamental concepts of massage, yung gano'n. So anatomy, physiology, and then microbiology and pathology, and then yung massage application. Tama po ba? No? Yung gano'n yung kanyang pagkaka-arrange. Ayan. Ayun. Sa anatomy and physiology, pag-usapan na natin yung iba't ibang mga body regions, no? Ano po yung katawagan kapag ang pasyente o yung client ay nakatihaya, nakadapa, may mga ganun, ano yung mga scientific terms, yung mga technical terms, ika nga. And then pag-usapan natin yung mga iba't ibang mga body positions, no? And then yung body directions. Paano ba yung ika nga superior, ano ba yung inferior, ano ba yung lateral, mga medial, yung mga ganon. Katulad ng sinabi natin, kapag may background po sa health sciences, hindi na po kayo maninibago. No? But karamihan sa atin, hindi po natin masyadong naiintindihan po yun. Pero yun nga, basic pa rin po ng ating pag-aaral patungkol dito. At ganoon din, susunod na po yung ating discussion on the skeletal system, the muscular system, no? And the integumentary, the lymphatic, and so on and so forth. Now, kung titingnan mo,
kung titingnan natin na maigi, may mapapansin po kayong kulang, no? Doon sa organ systems. Ano po yung kulang? Sa tingin nyo, ano yung kulang dyan? Kung na-browse nyo na to, ano yung may kulang dito sa ating pong organ systems? Muscular system po siguro, sir. Anong system? Muscular system, sir. Muscular system. Kasama siya actually, Sir Nando. Hindi ko Ano po yung na-browse masyado. Sorry po. okay. Okay, anyone else? Anybody else? Ano yung kulang? Kung nabasa niyo na po yung syllabus, may Jollibee po kayo. One, two, three. Sir, saan po yung syllabus, sir? Sorry. Nasa website siya, no? Nasa website natin ng ating ausaonlineschool.com. Ay, opo, opo. Masisilip niyo po 'yan, no, later on. Anyway, so yun po, ang wala po sa manual, actually even sa manual, ang hindi po kabilang ay ang pag-aaral patungkol sa Endocrine. ano sir? Endocrine. Raymond? Endocrine. Endocrine kasama po sir. Kasama po 'yan sa ating manual. Okay. Last na hula, ano pa? Nerve system. Ah? Anyway, ang hindi po kabilang kasi wala pong rason na isama pong pag-uusap po 'yan patungkol diyan ay yung reproductive. Ayan. Oh, reproductive. Di ba? Ano bang kinalaman ng pagmamasahe sa reproductive system? Kahit na hindi ituro 'yan sa sa school alam niyo naman 'yan. Anyway, so yun po, inalis po ng deliberately inalis po ng DOH kasi sabi ng DOH, wag na nating turuan po yung mga massage therapist about the male and the female reproductive system. Kasi alam naman nila po yun. Anyway, wala po siyang relevance no sa pag-aaral natin patungkol sa pagmamasahe. Okay, so there you are. Pagkatapos po nun, yan, yun na naman ang ating tatalakayin. We'll talk about yung composition, about the functions ng iba't ibang mga organ systems. And then once we're done with that, then we proceed sa ating unit test. There you go. Ang susunod naman ay personal kong medyo struggle nung araw, no? Yung topic ng microbiology and pathology. Ano sa tingin nyo? Ano ang pag-uusap sa microbiology and pathology? Sige, volunteer. Microbiology, sir, is the study of bacteria and living organisms. Yan, okay? Tumpak yung sabi ni ni Alvin. Study of microorganisms, no? Kasi micro nga, no, maliliit, hindi malilinggit, no, hindi makikita sa karaniwang mata. Yan, tama yan, sir. Ngayon, yan, pag-usapan natin, ano ba yung mga common? May pag-aaral na mas marami pa daw ang mikrobyo kaysa sa tao sa buong mundo. Do you agree with that? No? Ang dami po mga mikrobyo. Sa katawan po natin, ang dami po mga microorganisms. No? Kaya lang po, marami po dyan ay hindi naman po nakakapinsala. No? Ang nakakapinsalang mga microorganismo ay yung tinatawag na pathogen. No? Yung pathogenic, no? Pathogen. Pag sinabing pathogen, ano po yan? Delikado po yan. No? Yan po yung kalaban po ng ating katawan. Okay, so we'll talk about the common microorganisms. We'll talk about bacteria, the viruses, protozoans, and so on and so forth. Napag-usapan po natin po yan. And then, of course, we'll talk about the infection process. No? Sabi ng DOH, dapat yung mga nagmamasahe mayroong kaunawaan patungkol sa paano nasasalin yung mikrobyo from one person to another person, from an unhealthy person to another person who is healthy, yung gano'n, no? So, ano po yung proseso? Ano pong stages, no? Kung saan po ay nagkakaroon po ng ganap na infection. So yan, pag-usapan po natin. Ano po yung mga iba't ibang bahagi po, ng proseso po ng pagkakaroon po ng infeksyon. Bakit po kailangan malaman ng isang nagmamasahe po yan? Upang malaman po natin kung paano tayo mag-intervene at mapigilan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Okay? So marami po yan, no? Marami pong paraan. It could be through sexual contact,
or it could be through other means. No? So aralin po natin paano ba yung proseso na yan, at higit sa lahat, alamin natin ano ba yung pwede nating gawin sa loob ng ating massage table, no, sa massage room, sa ating massage table para mapigilan yung paglaganap ng mga mikrobyo na ito, no, ng mga pathogens na ito na maging sanhi ng sakit. Okay? And then of course we will discuss about signs and symptoms of inflammation. No? Paano mo malalaman? Kasi sa atin pag nagmamasahe po tayo, actually ito role ito ng ng nasa reception, no, yung receptionist po natin. Dapat pagpasok ng client, nagkakaroon po ng profiling. No, pag sinabi profiling, tinitingnan ng pinapakiramdaman agad nung nasa front desk kung yung client malusog ba yan, healthy ba yan, o baka naman may po yan, may mga underlying conditions. Ayan, kapag ka may underlying conditions, ang protection na lang po ng spa is tiyakin po na pipirma po yung client pagka i-declare niya yung kanyang nararamdaman, kung ano yung kanyang medical conditions, kung meron mang ganon, and then pipirma po ng waiver. Ayan, tama po ba? Kailangan mapumirma siya ng waiver at nandun po nakasaad na kung ano man ang mangyari sa kanya, dahilan po sa mga undeclared na kanyang health condition, no, ng kanyang medical condition, hindi po sagutin ng spa o hindi po sagutin ng therapist, no? Kasi po pagka nangyari po na may mga complications, ika nga, ano po 'yan, delikado po 'yan at mananagot po 'yan yung massage therapist, lalo kung license, mawawalan siya ng lisensya, no? Parang ang kaso niya probably is gross negligence, yung ganon. Kaya doon po na pag-uusapan po natin po yan. The next discussion would be about pathologies. No? Pathology on muscular system. Ano ba yung mga diseases na nasa muscular system, musculoskeletal system, sa integumentary system, circulatory system, the nervous system, yan, endocrine system, and the excretory system. Yan. So pag sinabing pathology, yung mga diseases, no? At ano yung mga microorganisms na dahilan ng disease na ito. At ayun po. Pero ang kagandahan po na ito sa discussion natin on the pathologies on on the various systems, meron po sa huling bahagi po, kung masisilip nyo sa manual, mayroon po siyang bahagi po na naka-indicate po kung pwede po yung massage or hindi po pwede. Whether massage is indicated, whether massage is contraindicated. No? So, yun po yung column na yun. Doon po naka-identify po yan. Purpose po ng pag-aaral natin on the pathology of the various organ systems sa katawan ng tao. Ang panghuli ay yung talakayin na natin patungkol doon sa infection control. Ayan. Kanina, yung process ng pagkakaroon ng infection, ito naman paano magkakaroon ng programa ang isang spa upang sa gayon ay masawata natin yung mga pag-spread ng mga microorganisms na to, no? And then about the proper care sa disposal ng mga infectious items na nasa ating spa. Parang hospital yung setting, ano. meron po siyang programa kung saan ay magkakaroon po tayo ng kaparaanan upang ma-maintain po natin na wala pong contamination, hindi po magkahawaan sa loob po ng ating spa. Once we're done with that, then you will have your last and final na unit tests. And then, ayan, ang susunod na po, schedule na natin. Magkakaroon na po kayo ng pinaka-final exam. Pinaka-final exam na yan, ito na po yung maging gauge natin. Pero actually, what I did nung nakalipas, nagkaroon po ako ng 3 mock tests bago yung final test. No? Ibig sabihin po noon, dito ko binis yung 75%. No? Kinumpute natin hanggang sa, yun nga po, kung kayo po ay makakuha ng 75%, sa overall na tally po natin sa mga previous na mga exams po natin, then I will recommend you to proceed doon sa oral practical examination. And once na-complete nyo po yung inyong pong, naipasa nyo po yung inyong oral practical examination, then I will now issue your Certificate of Completion. Yung Certificate of Completion, yan na yung hahanapin ng DOH. No, ibig sabihin no, nag-undergo na kayo ng training on the topics prescribed by the Department of Health, no, katulad ng anatomy, physiology, microbiology, and pathology, and so on and so forth. And then, yun, maghahanda na po kayo para sa inyong exam with
the Department of Health. Now, lahat po ng mga topic na to ay katulad ng sinasabi po natin, ito po ay nakabase sa AO 2010-003 ng DOH. No, yung mga subjects na pinag-usapan po natin, yung mga topics na pag-usapan po natin ay under po yan sa DOH. Kaya matitiyak ko sa inyo na walang itatanong sa exam na hindi po kabilang doon dito sa ating manual. Okay. Ngayon, heads up ko lang kayo ng konti kasi mayroong pagbabago ang DOH sa kaniyang kaparaanan ng evaluation, no, sa written lalo na sa theoretical. Kasi nung araw, usong-uso po yung pinaka parang objective, no? Objective type na exam. I think ang iba sa inyo alam niyo po yung gano'n. No? Pag sinabing objective exam, type of exam is ano po yan? Mga tanong like, what is the meaning of CEMT? Yung mga gano'n. Who is the gano'n? Highly objective. No? Ibig sabihin po noon, kinakailangan master mo yan, yung mga information. Kaya lang po, kamakailan, nagbago na po ang procedure ng DOH. Hindi na po sila masyado for the past 3 exams. Hindi na sila doon sa cognitive way of giving exams. Ano po yung kanilang paraan na bago ngayon? Anyone? Sino makakahula? Kasi dati cognitive, di ba? Minsan may mga pa yan, may mga current events, no? Parang PRC, yung PRC may mga ganun, may mga current events na tanong. Ako, sir. Sir, Sir, ano po? Sige. sir, lalabas po ba yung vocabulary din po, sir? Ayan, cognitive yan, sir. Okay po. Oo, kasasabi ko lang po. Situational po, sir. Ano, Alvin? Situational po, sir. Sir, Ayan. remark. Oo, Remark. nakikinig si Alvin, no? Remark Yun. po, sir. Si Remark. Remark po yan, sir. Si Remark, sorry. Okay. Situational. Ayan. Anong ibig sabihin po ng situational? Pag sinabing situational analytical, merong pagsusuri, no? Kunwari, merong isang statement. Halimbawa lang, ang isang statement is si Pedro umakyat sa puno ng mangga, nalaglag, sumakit yung balakang, kinagabihan hindi siya nakatulog. Ano ang kanyang kondisyon? Ito yung mga choices. A, insomnia. B, pain. C, malignancy. D, cancer. Yung ganon. So tingin nyo ano yung sagot dapat dun? Pain, sir. Pain. Ha? Malignant. Malignant. Yes. Malignant na ba yun? Nalaglag Pain lang sa puno ng mangga. Pain lang, sir. Tess, ano sa tingin mo, Tess? Pain lang po, pain. Papatawa yung iba yung kasamaan no? Malignant agad. Pain lang po, sir. Pain, di ba? Kasi nalaglag lang naman siya. Hindi naman sinabing nagkaroon ng fracture, no? Sumakit yon, hindi nakatulog kasi masakit. Okay? So, yun yung mga halimbawa ng situational. Okay? And then, maaari pang sundan po yan. Alam niyo po yung situational, isang paragraph, marami pong mga tahi-tahi na mga tanong na yan, no? Halimbawa, assuming pain yung kanyang naramdaman, ano ang angkop na massage stroke para ma-ease out, no, mabawasan, maibsan yung kanyang nararamdamang pain. Yung ganon. A, effleurage. B, petisage. C, taputment. D, vibration. Ano sa tingin yung sagot? Pakiulit, sir, in question. Ha? Effleurage, No? Pwede ba yung taputment? Hindi po, sir. Oo. So, yung mga ganun, So, hindi pwede yung taputment kasi pagka tinaputment mo yan, lalong madagdagan yung kanyang pain, no? Kasi ito, yun po yung natin, yun po yung mga type of questions na situational. Kaya dapat yung inyong isipan ay malawak po at naiintindihan po, no? Later on, pag-usapan natin kung paano kayo sasagot. No? Meron tayong tinatawag na intellectual guess, meron tayong tinatawag na concept, contextual, na yung konteksto, titingnan mo, aaralin mo, uunawain mo, and then paano siya bibigyan po ng angkop na massage application. Ganun po. I-mute ko lang ha kasi medyo may nag-uusap ng
pinag-usapan nila yung mga ano, yun po yung mga, di ba hindi naman masyado shocking yung mga topics, ano? Okay ba yon? No, hindi naman masyadong mahirap aralin. Yun lang pong sinasabi ko madalas is kailangan lang po natin ng mastery mo. Nawaan natin, magkaroon tayo ng understanding, and then I like what andito ba si Ma'am Edith, no? Santos, si Attorney Santos, kasi sabi niya kailangan malaman ko yung mga terms, no? Yung mga ganun, tama din po 'yon, no? Yung mga vocabulary na 'yan, na relation sa massage, dapat alam natin po 'yan. Pero po 'yan ay maging tool nyo lang po para mas maintindihan nyo na maigi kung sakasakaling bibigyan kayo ng DOS ng isang sitwasyon at tatanungin kayo ano ba ang angkop gawin at ano yung hindi dapat gawin given certain conditions. Ganun lang po yun. Tingin ko medyo exciting yung aralin, no? Kasi talaga mapapaisip ka no? Mag-a-analyze ka. Ang masaya lang kasi hindi siya lalabas sa area ng masahe. No? Doon lang siya naka-confine sa masahe. Kaya kung ikaw ay aral, ikaw ay praktisado, hindi ka nakakabahan. Okay? Hindi ka na mahihirapan. Ngayon, i-share ko lang po sa inyo kasi yung, di ba, like what I said, out of how many are they? I think yung nag-exam ngayon na pumasa sa AUSA, nearly mga 40. Ano. Out of that number, dadalawa yung hindi pumasa sa oral practical exam. Kaya nung nagkaroon tayo na exit interview, tinanong ko, ano bang probably nangyari? Ano ba yung tingin mo ang naging problema? Ayun. Ito po yung kanyang kwento. No? Hindi lang natin sa pangalanan. Ang sabi po niya, habang nagpe-perform daw siya ng kanyang oral practical exam ito, habang nagpe-perform siya ng 5 basic stroke manipulations, ginagawa niya na yung 5 strokes na yan, nagkataon may kausap sa telepono yung assessor, no? May kausap sa phone. Ngayon ang ginawa po niya, ito ang wag yung gagawin. Dahil alam niya na busy po yung assessor, ang ginawa po niya, siguro na-perform niya na yung Epuraj, na-perform niya na yung kanyang Petrisage, di ba? Yun yung medyo madali-dali doon. And then, lumaktaw siya. No? Dumiretso na siya doon sa, I'm not very sure kung vibration na ba yon. Basta meron siyang nilaktawang stroke. Okay? Kasi ang kanyang pakiwari, hindi naman nakikita ni Sir eh. Hindi niya naman napapansin. Pero ang problema niya, po na nung assessor. And then, doon sa tinanong, ano ba yung ginawa niya? And then, in-explain niya, pero siguro nasilip ng assessor na hindi niya sinabi yung totoo na nilaktawan niya yung kanyang procedure. Yan yung wag na wag din yung gagawin. That's a form of cheating. No? Pandaraya. Oo. Kaya lagi ko sinasabi sa mga estudyante, I don't care kung hindi mo naman kailangang perfect yung presentation ng 5 strokes eh. Totoo lang, hindi ko naman in-expect kung ako mag-assess, hindi ko in-expect na to the letter nagagawa mo lahat yon. Hindi mo mapi-perfect yon. May mga times hindi mo talaga mapi-perfect. Lalo't higit kung sabi ng iba, nagkakaroon sila ng black mental. Meron bang ganon? Black mental? Hindi naman mental hospital, no? Yung mental block, ang tawag na iba, sir, na black mental ako, sir. Nagka-information overload na, sir. Information overload. Okay. So, ayun po. Kaya, I think doon siya nadali, no? Kasi cheating yun eh, no? Dinaya mo. Okay lang sana kung hindi mo alam o may kulang ka, basta sinabi mo yung totoo. Ito po yung procedure, ito yung dapat gawin. Kaya lang, sir, medyo may kulang pa ako rito sa area na to. Pasensya na po, yung ganon. Kasi pagka ganon yung approach mo, alam mo yung assessor, tao din po yan eh. No? Tao din po yung assessor, may damdamin din po yung assessor at alam ng assessor na hanap buhay mo yung pagmamasahe na yan, no? Na kailangan mo ng lisensya para gumanda naman yung buhay mo. Nakuha nyo ba yon? Yung lisensya kasi hindi lang yan parang pampakyut eh, no? Na maglalakad ka sa kalye tapos yung ID mo napakalaki nakalagay I am a licensed massage therapist. Hindi po ganoon po yan. Hindi po yan ganoon. Ang lisensya ay maging nyo po yan, no? Yung tinatawag natin na inyong pintuan po yan para sa mas magandang buhay sa larangan po ng pagmamasahe.
Okay, you could put up a spa, pwede kang magtayo ng home service business, yung gano'n na hindi ka kinakabahan na sisitahin ka ng kung sino-sino at sasabihin, hindi ka naman lisensyado, ba't mo yung ginagawa? Yun lang po yung aking medyo na chismis ko lang ng konti. Pero ang point ko kasi, huwag kayong mandaya. No? Wag kayong mandaya. Kasi once na nahuli kayo ng daraya kayo, ayun, delikado kayo. No? Delikado kayo. Kaya ayun po yung akin pong kaunting palaala po sa inyo. Okay, so what time is it now? Uy, I'm sorry, lagpas na pala tayo. Nag-overtime na tayo. Si Nanding kasi, hindi niya sinabi eh. Okay, sige. Okay, sige po. Wala na tayong oras, pero I will entertain one last question before we go. Kasi lumagpas na po tayo sa ating oras. Joyce, do you have anything to ask? May tanong ka ba, Joyce? Sir, I get Ako, sir. Mamaya na lang, sir. Kasi hindi ko po naabutan yung ibang topic, sir. Papanoorin ko na lang ulit sa YouTube. Sige, Joyce, no. Kayo yung mga bago, no. May mga ilang bagong pumasok. Wala kahapon nandito ka ba, Joyce? Wala ka, no, kahapon? Okay. Sige po. Sino tong Vivo na to? Vivo, ano po? Yung mga names niyo po later on i-change niyo po 'yon kasi yung attendance po ninyo hindi kayo lalabas yung inyong complete name pagka yung name niyo hindi lalabas attendance. Like what I said, attendance is a must and then nire-record po natin yung inyo pong class attendance. So, yeah. Sige po, one last question kung meron po o additional or meron po kayong dagdag. Sino po 'yon? Raymond. Raymond, go ahead. Sige, Raymond. Si Raymond, sir. Yes. Tuloy Sir, mo. yung bawat stroke, may binibigay ba na minuto? Ay, wala. Kapag nandoon ka na sa wala. Wala. So, counting lang yun, sir, di ba? Counting lang po. Wala pong time. Yung mga maganda sa exam ng sa practical exam kasi, hindi naman sila time pressured. Pero minsan kasi, ang nangyayari lang is parang may allotment lang sila na bawat exam mayroong mga 15 to 20 minutes. Pero when you perform, hindi ka po inuorasan. Minsan naman po, pag walang oras, sasabihin ng assessor, sige, ano yung alam mo? Ganun yung tanungan no? Ano yung alam mo? Sir, alam ko po yung ganito. Alam ko po yung 3 stages of massage. Alam ko po yung 5 basic stroke manipulations. O sige, gawin mo yung tingin mo kunwari, sabihin sa'yo, gawin mo yung 5 basic stroke manipulations. Yung ganon. Okay? Kasi po, ito yung heads up ko lang kayo. Kaya mahalaga yung kasanayan kasi pagka nag-present kayo, harap sa assessor, very confident, alam niyo po minsan pinapalusot na kayo eh. Bakit ka mo? Kasi alam niya, preparado ka no? Yung bang dating mo is, good morning sir, I'm examining number 001. Andito po ako pang kumuha ng oral practical examination. Sir, ito po yung aking exam permit. Sir, mari ko na bang ayusin ang massage table? Sir, mari ko na bang papasukin yung aking client? Yung ganon. So when you speak that way, very confident, tsaka alam mo yung sigurado ka sa pinanggagawa mo at pinagsasabi mo, minsan hindi na pinapatapos ng assessor. Kasi alam niya na alam mo na yun Nakuha niyo po yun? Kadalasan lang nagkakaproblema kapag kayo humarap sa assessor para kayong aanga-anga, no? Hindi mo alam yung gagawin mo, paikot-ikot ka kung ano-ano, yung mata mo nakatingin sa kesame, nakatingin sa sahig, no? Paikot-ikot yung mata mo, hindi mo kabisado, ayun talaga. Medyo ka na doon, markado ka na. No? Ibig sabihin hindi ka nag-aral, I mean hindi ka nakapag-practice. No? So, ganun po 'yun. Kaya 'yun yung sinasabi ko. First, 'di ba? Katulad nung karaniwang maririnig natin, first impression is lasting. Nakuha nyo? First impression is lasting. Yung unang tingin sa iyo ng assessor na confident ka, kumpiyansa ka sa gagawin mo, doon pa lang pasado ka na sa mata ng assessor. Kaya yung pinaka-importante is yung practice, no? Later on we'll talk about how you will do these things. Kasi
praktisado ka, pag sinabing praktisado, kahit na nakapikit ka, kahit na nakatuwad ka, nagagawa mo eh. Kabisado mo eh. Alam mo yung ano mo yung punot dulo eh, no? At pagka binaliktad ng aseso yung tanong, madali mong sagutin kasi alam mo yun eh, no? You know it from the bottom of your heart. Ika nga. Okay? Sige po. So, ayun po. Wala na pong tanong. So, I think that will be all for today. We just discussed about the house rules. Pag-aralan nyo maigi. And then, we have also discussed about yung mga payment schemes po natin. We also have discussed about the course curriculum. And by tomorrow, ready po kayo. Magbibigay po ako ng diagnostic test, no? Diagnostic test lang Sir, po 'yan ha. Wala pong pumapas at bumabagsak, no? Para lang makita natin kung kumusta po kayo pagdating po doon sa ating pong cognitive side ng pag-aaral po natin. Before we go, Yung, let me just sir, yung check. Yes, yes. Raymond, go ahead. sir. Ano po? O yung pagbigay mo ng exam, sir, through Google Form ba yan? Ay, ano po? Website po. Google Form. Sa website po, Okay. Quizmaster yung gamit ko po sa website. Oo, oo. Sa akin, sir, mahirapan yata ako noon. Pero pwede na lang i-verbal ko pag sagot. O nga no. Oo. O nga no. O kasi sa exam ng DOH, meron pong meron pong reader na sinasabi, no? Siyang magbabasa and then yung sagot, yung true hand, minsan yung sign ng kamay. A, isang ganon. B, dalawa. C, tatlo. O, Parang ganon. kung sa actual, yun, sir. Walang problema sa actual. Pero yung dito sa online, yun ang pwede, na lang, sir, paano ba yun? Pwede verbal na lang or ano? Ang maganda. Oo nga. Sige. Exempted ka na lang muna doon sa natin bukas, no? Sa ating, yung lahat ng visually impaired, exempted na lang muna. Pero yung iba namang partially blind, nasasagot naman nila, medyo nakikita nila kasi choices lang naman lalabas yung sa system. Oo. O kung mayroon kang kasama na magbabasa, pwedeng basahin and then sabihin mo lang, siya na lang magpipress kung saan mo ilalagay yung sagot. Sige, i-try ko, sir, bukas. Kung mana. Oo. Ano lang po yan ha? This is just diagnostic test lang po ito. Wala pong grade po yan. Para lang malaman na natin kung baka mamaya advance na pala yung alam nyo. No? So we will advance or adjust our training program accordingly. Okay? Sige po. Maraming salamat. And then see you tomorrow. Thank you so much for your time. Later, i-upload natin yung ating video on this and then you could do the review later on. God bless and see you tomorrow. Bye. Yes, sir. God Thank you bless. so much, sir. Thank you. Po. Bye. Salamat. Arigato.